Isang mapagpalang araw po, katiits, mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago pala ako magpatuloy po sa pagdikod, ako muna po magpasalamat po sa aking mga taga-suporta at mga avid kong subscriber at followers, mga viewers. Thank you so much for watching at for supporting my YouTube channel. Ito po ang aking tema po ay decoding and analyzing po sa mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers, katiits. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta po sa aking ito'y napakaliit pa lamang na YouTube channel. Ito ay lalaki din po sa inyong tulong po, katiits. Please help to grow my YouTube channel, mga katiits. Thank you so much sa mga subscriber ko, sa followers at mga bagong subscriber at bagong followers, and also mga viewers ko, mga bagong viewers din. Maraming salamat po sa inyong patronage, sa pagpatuloy po sa pagtangkilik po ng aking YouTube channel. Na ang tema po nito ay decoding and analyzing sa mga symbols, treasure sign, and treasure markers, katiits. Po mga katiits, yung parang gustong magpadala po ng picture para ipadikod o ipa-analyze po, pwede pong ipadala sa aking Facebook page. Please send to my Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon, naka-sunglass po ko doon, sunglasses, naka-shade. Yun po ang pipiliin nyo kasi po marami pong kapareha po ng kapangalan ko na lumalabas po. So hindi lang po tayo si Alejandro Sanchez po. So napakadami po. So ang piliin nyo po, yung may isang naka-sunglasses po ko doon, naka-shade yung aking profile po doon. At i-add friend nyo muna po ako, mga katiis, bago kayo mag-send ng mga treasure sign, treasure symbol, and treasure markers, mga katiis. Okay po. Muli, ako'y nagpapasalamat po sa inyong lahat sa pagsuporta, sa walang sawang panunod po sa aking YouTube channel. Okay po, tayo na po dadako sa pagdikod. Ito po may padala po na isang napagandang treasure marker ng ating katiits po. Ito ay nagpapatulong po sa pagdikod at pag-aanalisa na ito ay may tatagpuan po sa kanilang lugar. Ito ay may mga napagandang treasure marker, mga katiits. Okay po. So ito po nga pinadala po ng ating katiits po ay isa sa nasa flat stone, at ito may naka-ukit na naka-engrave na heart at saka isang spoke hole. So ito po ay gawa po ng isang man-made, hindi po ito isang gawa po ng kalikasan, at napakaganda man po kung kalikasan po ito, talagang marunong bumilog na napakabilog or ang gumawa po ng heart shape. So hindi po yan kalikasan ang may gawa, kundi isang man-made ang may gawa niyan, katiits. So ano po ang indikasyon po yan sa mga treasure item po, ng mga treasure item po sa ating bansa, mga katiits. So po, yan po ay isa pong napaganda pong treasure marker na ito po ay nakalagay po sa platted stone, ang isang heart. So yun po yung heart, mga katiits. Ayan po ay isa pong item po na nagtuturo po. Ito may mga paganyang heart sign ay isa po yan sa mga pwede pong jewelries, pwede pong diamond, pwede pong mga relics, gold coins, silver coins po. Ayun po yung kahulugan po ng heart. At yung bilog po, yung spoke hole ay isang item po. Item po ang ibig sabihin niyan, mga katiits. So ito po ay kasama po at pinag-isa po yung kanilang
pinagtabi lang po. So yan po ay ate pong titingnan po kung sa ano po yung mga direction po na kailangan po natin masundan itong mga treasure marker na yan mga katis. Yung isang heart at isang itong bilog na bilog po na okit mga katis. So ganito mga katis, tingnan nyo po mga katis yung apat na sulok. Yung apat na sulok po mula dyan sa north, sa south, sa west, sa east. Baka po mayroon po yung sinasabi na countersign or coordinated markers sa kanyang hindi gaanong kalayuan sa pinaka-markers nito mga katits. So po, ang gagawin niyo po, i-check niyo po sa layo po ng hanggang 1, hanggang 3 meters, hanggang 5 meters po. I-check niyo po baka mayroon po yung mga coordinated markers o countersign markers na ito po ay nagpipinpoint po yan ng item or mismo doon sa mga countersign marker or doon sa mga coordinated markers mga katiits. So yun po kapag medyo yung pinaglalagyan po ay malaking bato or parang big boulder markers na ang tawag noon or tinatawag na big boulder sign na po ay mayroon yung kaakibat o mayroon yan na mayroong mga coordinated markers po talaga yan. Mayroong mga countersign yan na malapit po sa kanya katiits. So po, tingnan po yung apat na sulok po, west, east, north and south po. Maka po mayroon pang mga old century tree na puno na lang po at mayroon din naka-engrave, mayroon mga naka-sign po dyan, may heart o may hole dyan. Ay isa po yan sa counter marker po yan mga katiits. So yun po, yan ninyo po mababantayan po mga katiits. Kapag kapag malaki po yung markers, yung treasure marker, medyo may kalayuan po yan yung item po na pinaglalagyan po. Kapag small marker na ito'y kayang-kayang buhatin ng tao, kayang-kayang i-remove, kayang-kayang alisin, at katandaan po ninyo ay yan, ang item niyan ay nandyan lang sa napakalapit niyan mga katiits. So, iba po ang tinatawag na big boulder markers, iba po ang tinatawag na big boulder sign sa mga small markers mga katiits. Okay po. So, i-check nyo po ng metal detector po o mismo yung huwag nyo kaligtaan po yung mismong markers na platted na bato na may naka-engrave po na heart and isang spoke hole. Pwede nyo i-detect po yung metal detector or gold locator mga katiits. Baka mayroon po yung rock enclosed item po mga katiits. Kasi nga karamihan po sa mga markers pwede po nilang nilagyan po ng item po mga katiits. Okay po, ito po ay check nyo po ng 1 hanggang 3 meters ang distance po ng going south. Same po yung going north and also the going east mga katiits, 1 hanggang 3 meters. Tingnan nyo po yung area. Baka po mayroon yan tinatawag na coordinated markers or countersign markers mga katiits. So, sa pagdidikot po, sa pag-analisa, so hindi po natin masabi na ito lahat po ay natin matutukoy na 101%. Iba pa talaga po yung mayroon kang treasure hunting equipment like metal detector or gold locator katiits. So, yun po ay ang lahat po ng kapag tayo decoding lang po o analyzing ating bagbasihan, nagbabase lang po tayo sa mga pointers po, arrowers, mga naka-engrave po na sign and markers. Doon lang po tayo nagbabase kapag decoding and analyzing lamang po. Not unless po mayroon kayong treasure hunting equipment like metal detector or gold locator, mabilis po kasi ang pagka-trace po ng item po dahil nga mayroon tayong mga treasure hunting equipment. Yun yung kaibahan mga katiits. Napaganda kung halimbawa at medyo may alam kayo ng konti sa how to read, paano pag-analisa, paano pag-decode, plus mayroon po kayong treasure hunting equipment like metal detector or gold locator mga katiits. So, napakaganda po yan mga katiits. Ngayon mga katiits, yan pong
napaka-legit po, napaka-legit na treasure marker. At ito po talaga sinadya pong iukit po ang itong hard shape mga katiits. Okay po, ito po yung katiits, yung isa pong spoke hole ay talagang bilog na bilog. So talagang sinasadya pong iukit pa yan, i-engrave po dyan sa platted stone na yan mga katiits. So po, ang gagawin niyo po dyan, i-detect po ng metal detector or gold locator. Yun mismo yung pinaka-platted na stone na pinaglalagyan po ng dalawang ito yung naka-engrave po na isang heart shape at isang bilog po na butas po mga katiis. Yan po ay sana po ay nasundan po ng ating katiits yung ating pag-analisa, pagdekode, kung saan po yung direction na pwede niyang tahakin ang katiits. So, pagkatandaan po, yung coordinated markers yan ay malapit lang po dyan sa mismo sa platted stone markers mga katiits. Tingnan niyo po dyan sa 1 hanggang 3 meters lang po ang layo dyan sa bandang south, north, east, and west mga katiits. Okay po mga katiits, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you so much for watching always my YouTube channel. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, favor lang po mga katiits, please subscribe. And also, don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas mga katiits. Okay po mga katiits, sa aking mga bagong subscriber, sa aking mga bagong followers. So, at siyempre po, lalong-lalo po yung ating mga bagong viewers po. Ako po ay nagpapasalamat ng maraming salamat po talaga sa inyo sa panonood po, sa pagtangkilik po ng aking YouTube channel. Bagamat ito'y bago lamang at alam ko po, balang araw po ay itong aking YouTube channel, ito'y mag-grow sa inyong tulong mga katiits. Okay po mga katiits, muli ako ay talaga nagpapasalamat po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay, sa walang sawang panonood po ng aking mga video pang ipapalabas po dito. More on decoding and analyzing. Thank you so much for watching mga katiits. Don't forget to subscribe. God bless us always.